Ming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mga ulo sa balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Mga sakay sa usa ka rural transit bus gitulis samtang padulong Davao City. Pulis nga usa sa mga pasahero gipatay sa mga tulisan. Usa ka Amerikano gireklamo tungod sa dili maayong taras. Lugar din nakuha ang daghang marijuana kagahapon sa Kiblawan. Kaupat na di kuhayog marijuana sa mga otoridad. Ug sayron ang istorya bahin sa laing indie film na hinimo sa mga Davaoenyo. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsableng pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan, mayong hapon. Ako si Paul Palacio. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Ni ana ang mga balita ang angayan ninyong masayran madungog sab ninyo sa DXAB Radyo Patrol. Usa ka pulis ang namatay human pusila sa usa sa mga hold-upper nga nanulis sa mga sakay sa usa ka rural bus diha sa Barangay Tamugan, Davao City kagabi. Live nagapatrol Vina Araneta. Vina. Paul, ang pulis misulay pa pagsukol pero pagtindog pa lang ug mihulbot sa iyang armas, gipusil dayon kini. Gipasulod sa suok nga bahin sa Pagan Grande, Barangay Tamugan, Davao City, kining rural transit bus. Pasado alas 8 kagabi. Ug sa sulod, nahayang ang patayng lawas ni SPO1 Ronnie Panganiban. 15 namatay, human po sila sa ulo. Diyang gitulis ang mga sakay sa bus. Apil si Jocelyn 14 nga nakatulog, pero nakamata, diyang naay medeklara og tulis. Natingala na lang kung nanay ni Shagit og tulis, then wa ko balo kay hun ako damgulang tour unsa nya pagkat mata pa nako kay nanay di ay nanay nagdalag pistola nya gipang isa-isa na mi kuanta na nya ipanghatag na daw mga cellphone, mga kwarta kay kun di daw na maihatag patyon daw mi. Nahatag ninyo. Nahatag. Pag-abot mo diri sa Pagan, kanang pagbada bitaw. Ni-declare bitaw lag tulis ditso. Oo nya. Diretso lang pugod upo-upo kay bitewnan mo pud may. Sakay tapos nagpanggap pasahero. Pag-abot sa medyo mingaw na nga lugar, dito na nag-announce o hold up. Gikan Cagayan de Oro ang bus ug padulong Davao. Pag-abot sa sitio Pamuhatan, misakayang unom ka mga tulisan nga nagkatag sulod sa bus. Pag-abot duol sa Marilog Police Station, misakay si SPO1 Panganiban ug usa pa ka babaeng pulis. Ug pila ka minuto ang milabay, diyang may deklara na og tulis sa mga hold-upper. Giunhan dayon pagpusil sa ulo sa SPO1 Panganiban. Before mi nakaliko diri gipusil lang pulis. Pag-declare nila og tulis, tawton buto mong dayon. Giba na ba na ang lampas 30 minutos pa, una na report sa pulis ang nahitabo. Kay gibahara ng mga pasahero. Ora pagsulod na mo diri. Kung sila nga ayaw mo gawas og di mabot og 25 minutos. Doko lang mi diri. Miabot sa 60,000 pesos ang kwarta ug kabtangan sa mga pasahero ang nakuha. Gidudahan sa kapulisan nga planado ang pagpanulis. Interior man yung napasulod nilang bus, so murag nakabalo sila nga medyo liblib nga lugar. Before siguro nila kuha yung hold up, siguro nagplano nila daan kung mang-hold up sila, asan nila dalon ang bus siguro. Paul, gidalasab sa mga tulisan ng armas sa pulis nga usa ka 9mm pistol. Paul. Vina, natumbok na ba o nailhan na ba sa mga pulis kinsa kining grupuha nga nanulis sa bus? Paul, wala pa gyud matumbok sa Marilog Police kung kinsa gyud ang namusilog unsa kining grupuha nga nanulis o namusil kagabi dito sa Barangay Tamugan sa Marilog District. Sa pagkakaron, Paul, ginakolate nila ang ilang mga ebidensyang nakuha sa crime scene ug uban pang mga testimonya sa mga pasahero aron mailhan na nila kung kinsa ang namusil ug unsa ning grupuha, kung diri ba ni sa Davao City o gikan sa laing lugar. Paul. Salamat, Vina Araneta. Nagunang witness karon sa pagtumbok sa mga tulisan nga responsable sa pagpanulis sa mga sakay sa usa ka rural transit bus kagabi ang babaeng pulis na kuyog ni SPO1 Ronnie Panganiban
gikan sa Marilog PNP. Nagsubo nga nagsaysay si Pioto Jamela Bargayo nga iya mismong nakita ang pagpusil patay sa iyang kaubang pulis nga si SPO1 Ronnie Panganiban atol sa pagpanulis kagabi. Sumala ni Pioto Bargayo ang mipatay kang Panganiban mao mismo ang katapad nga tulisan ug subay sa iyang testimonya nakuha ang itsura sa responsable pinaagi sa artist sketch. Ibana-bana ang 25 ngadto sa 28 anyos ug 5'4 ngadto sa 5'6 ang pamarog. Si Pioto Bargayo naglingkod sa likod nga bahin nga bangko nga dool ra ang gilayon gikan kang Panganiban. Tapos pag-declare niya nga hold up, nag-ana siya og granada, sir. Ang isa kakamot 45 or 38. Nag-adto din siya kay SP1 Panganiban. Mao dito yang giuna og baril, sir. Wala masakpi sa unom ka mga tulisan nga pulis si Bargayo kay nakatago ra sa bag ang iyang uniforme. Nga apil sa gipang limas sa mga tulisan. Walay arma si Bargayo atol sa pagpanulis. Ni dapa ko tapos ni gapang ko sa ilalom sa mga lingkuranan didto ko sa mga kauban nako nga pasahero. 5 na katuig na assign sa Marilog Police si PO2 Bargayo isip hepe sa Women's and Children's Desk. So far ma'am kato pa gyud ang akong na-experience. We have also some leads regarding the case and artist sketch is now being made. Ang artist sketch sa usa sa mga suspect mao karon ang ginabasihan sa kapulisan sa ilang halapad nga manhunt ug sugdan kini nila pinagi sa pagtumbok sa grupo nga responsable sa pagpanulis kagabi nga mipatay pa sa usa ka pulis. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Usa ka Amerikano ang ginapaimbestigahan ni Vice Mayor Rodrigo Duterte tungod sa mga reklamong abuso sa trapiko. Kagahapon, nasayrang gireklamo na sabkini tungod sa dili maayong taras ngadto sa taga-LTO. Nagapatrol, Bona, Pamplona. Nagpalaban sa Public Attorney's Office ang Amerikanong si Mark Bartholomew Collins. Gusto niyang bawion gikan sa LTO ang iyang driver's license nga gi-issue dito sa estado sa Arizona sa USA. Pero naglikay-likay nga makuha og footage diyang naabtan sa mga sakop sa media. I have nothing to say. I don't want to be on TV. I would please ask you to leave. Gani misulay pa kini pagsuot og plastic bag aron matabunan ang naong. Put the holes in the right place. Okay, you can. Pero wala magsilbi og misibat kini. Thank you very much. You have a beautiful day. Thank you, sir. Thank you. You have to receive him, listen to him, so that motong yang reklamo nga no daw di release yung driver's license. Wala gihatag ang iyang lisensya sa LTO dihang niadto kini kagahapon sa buntag. Gikumpiska sa LTO ang iyang lisensya kay nakabangga kini sa usa ka bata niadtong Agosto 25 o gikonsidera sab nga invalid ang iyang lisensya. Tungod niini nasayrang nangasaba si Collins sulod sa LTO. This is because we are asking for some requirements which maybe mahirapan siyang i-produce, like an affidavit of desistance since there was injury. At saka nga yung passport niya because being an American citizen using a foreign license, you should present your passport. Because it involves physical injuries, kinahanglan ng affidavit of desistance sa biktima. Whatever your complaint is, do it in a nice way, say it politely. Si Collins sab ang Amerikano nga gisgutan ni Vice Mayor Rodrigo Duterte sa gikan sa masa para sa Masa Pinobre Edition nga gusto niyang paimbestigahan tungod sa mga traffic violation. You better behave when you are in my country. You follow rules here. Do not expect people to be like yours because maybe you are a rich nation. If somebody is there to protect school children and people and he enforces the traffic, you better obey. If you cannot obey, do not come to the Philippines. If the representative is willing to take the charges, I'll file the complaint myself. I'll ask for the deportation. Gitakdang mo reklamo sa Bureau of Immigration ang taga-LTO bahin sa taras ni Collins. Sa record sa Bureau of Immigration Davao, nag-expire ni atong Marso 18 ang visa ni Collins, isip turista. Ang iyang valid stay ani is March 18, 2010. Wala takabalo since kuan man na siya no turista lang pwede mangud maka-file og extension sa other offices namo sa other port. Bisan gikumpiska sa LTO og giila nga invalid ang lisensya ni Collins, naka-drive gihapon kini sa iyang motor. Bona, Pamplona, Patrol ng Pilipino.
Gikumpirma sa 103rd Brigade, nagapang-recruit sila og mga lumad para mag-kafgo diha sa Paquibato District. Nagapatrol, Vina Araneta. Gustong paimbestigahan sa progresibong grupo nga Pasaka. Sa Committee on Human Rights sa Davao City Council, ang para nila, recruitment sa mga lumad aron mag-kafgu. Sa mga dokumentong nakuha sa grupong karapatan, gipang-armasa na ang mga lumad base sa mga serial number sa armas. Gikumpirma ni Colonel Domingo Totaan, Deputy Commander sa 103rd Brigade, nga nagpakusog sila og puwersa sa mga kafgu sa Paquibato District, Davao City. Niadtong Hunyo lang, 270 ka kafgu ang gipaubos sa training. Para ni Kelly Delgado sa karapatan, delikado kini kay mga lumad nga mag-kafgu ang unang muasdang sa mga NPA. Bawal ang pagtukod og mga vigilante groups, paramilitary forces. Bawal nga gamiton ang mga sibilyan sa mga military operations. The recruitment of kafgus is for purposes of having an integrated territorial defense system. This is in line with the public safety plan. Para ni Colonel Tutaan, dili ang ngayang babaga ng pagsulod sa mga lumad isip kafgu kay sila'y mo depensa sa mga barangay kontra NPA. Nang hagit sab si Colonel Tutaan sa karapatan og Pasaka, kasuhan ng NPA ug kundinahon kini. Sa sagunsong pagpamatay sa mga lumad sa Paquibato District ug ang extortion labi na sa mga kumpanya sa saging. The NPA is recruiting for purposes of conducting exuding threat in the area, sowing fear, tapos extortion. Yun ang dapat i-condemn natin because these are illegal activities. Sumala sa 103rd Brigade, mas pakusgan pa nila ang ilang puwersa sa ilang area of responsibility. Ilabi na sa Paquibato District. Apan, dili lang sa anti-insurgency operation, kung dili ang pakig-alayon sa komunidad. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Santo Tomas, Davao del Norte. Nagtidabangay ang mga barangay official, empleyado ug mga residente pagtanom sa 2,500 nga similya sa mga kahoy nga mahugani sa usag tunga ka ektaryang Barangay Tree Park sa Barangay Tandangsora, Governor Generoso, Davao Oriental. Ang Davao Oriental Provincial Nursery sa Enro mao'y naghatag sa mga similya. Tapad sa Tree Park mao ang 20 hektaryas nga purtasan sa barangay ug laing 20 hektaryang gumahan. Target sa Barangay Tandangsora nga mailhang pinakadaghang kahoy ug pinakadaghang prutas sa probinsya. Kapamilya, magpakabanata kung naa kay mga picture ko litrato kaha video sa mga nahimo sa inyong komunidad para mapugnan ang global warming o kaha sumbong sa mga hitabo nga nakapasamot sa global warming. I-email kini sa tvpatrolsm@gmail.com o kaha itawag sa 0905-900-6006 para sa cellphone hotline o landline nga 296-1911. Pwede sabihin nyo kining ihato din sa ABS-CBN Davao, Broadcast Avenue, Matina Hills, Davao City. Sunod, daghang marijuana nga gipang-ibot sa Kiblawan, ikaupat na diay sa mga operasyon sa Samar diay nga lugar. Sayro ng istorya, bahin sa usa ka maestra sa usa ka Davaoenyong indie film. Sa pagbalik sa TV Patrol, Southern Mindanao. Kaupat na di ay makuhay og mga tinanom nga marijuana ang lugar sa Kiblawan, Davao del Sur nga gi-raid sa mga otoridad kagahapon. Busa ang paningkamot karon nakasentro nga mapugngan nga dili na kini matamnan pag-usab. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Gibanabanang mukantidad sa 170,000 ang kapinlibo kapunuan sa marijuana nga gipang ibot sa PIDEA 11, Kiblawan Police, Davao del Sur Police ug 27th Infantry Battalion sa Sitio Datal Alyong, Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Ang uban, gibanabanang 8 ka bulan na ug andam nang i-harvest. Kuhan kami ng information dissemination sa public at saka itong operation, aktibo talaga kami para mawala na itong problema natin. Dugay nang gibantayan ang lugar tungod sa report nga doon na pay laing plantasyon nga nag-operate din human sa upat kasunod-sunod nga operasyon sa PIDEA. Pero sama sa unang mga operasyon, why suspect nga naabdan ang mga otoridad. It is known na ang isa sa pinakamalaking source ng marijuana sa buong
Eastern Mindanao ay itong Kiblawan. Ang ubang punuan gipang sunog sa mismong plantasyon. Ang uban gidala sa sentro sa Kiblawan o gipang sunog at ubangan sa munisipyo. Ito rin yung isa sa mga paraan namin upang matulungan yung mga kabataan natin na malayo sa masamang pinagbabawal ng mga katulad nitong substansya. I haven't received any complaint from anybody at the very onset. We can put an end to this. What would be the possible measure or action to be undertaken? Doon na suspect ang PIDEA kinsa nagpaluyo sa plantasyon. Ug nagulat na lang og igong ebidensya. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Mianyog pagdayeg sa mga kritiko o mga tao ang pinakaulahing obra maestra ni Direk Arnel Mardocchio, ang ikatulong indie film niini. Istorya kini sa usa ka teacher sa Hulong nga namatayan og bana tungod sa gera. Midayo dinhi sa Davao City aron mangita sa kalinaw dalang yang duha ka anak, pero napakyas kay gawa sa kalisod nalambigit sa illegal nga droga ang iyang mga anak. Nga miyembro sa mga vigilante group hangtod nga sila na mismo ang giunay sa grupo. Very painful movie to watch. What remained in my consciousness ay yung denial of one's identity, denial of one's religion, one's language. Disturbing, no? It reflects the realities nga that is happening sa atuang, not only in our city but sa other parts of the country, no? Hindi lang naman yung Davao situation ang kanyang nire-reflect, ang kanyang sinasabi. Generally, it's sa Mindanao and about the Philippines, ang dami-daming injustices na nangyayari na kailangan nating trabahuin. Alang ni Fehide pang world class ang production. Ugi pa si Dungan kini nga best film sa Network for the Promotion of Asian Cinema o NETPAC. Gawas nga makita ang mga lugar sa Davao, sagad gishoot ang pelikula sa Bangkerohan. Ang akong fear of height. Tapos katong mga, I don't know, unusual nga mga kuan. So akong gani gi-consider na ako, my God. Most nahitabo dire akong giano first time and na-challenge gud ko. Siyempre parang acceptance ng taga Davao na makagawa ng isang magandang pelikula ang Davaoenyo. So malipay po ko gidawat sa taga Davao ang akong pelikula. Ituyok sa mga eskwelahan ang pelikulang Shika aron makuha og pagtulunan sa mga estudyante. Kining New Star Patroller, Claudette Centeno. Musunod! Marilog Pulis, nagsubo sa pagpatay sa ilang kauban atol sa pagpanulis kagabi. O usa ka pulis, giday tungod sa pagkamatinud-anon sa pagbalik sa TV Patrol, Southern Mindanao. Bahina. Gidasig ang katawhan nga musumbong sa mahibalaan nga bisan unsang krimen nga musumbong dayon. Subay kini sa pagsaulog sa Crime Prevention Week. Taga-patrol, Michelle Robin. Nadakpan og nga priso sa Santa Ana Police Station sila Francis Parantao ug Raymond Gavino, parehong taga-Barpaag daw Davao City. Gila sila sa mga witness nga mo'y nangawas sa gamit gikan sa kotse sa usa ka doktora. Abre man to daan to. Walang ginakuan, agian na walang gikuha kuan. Tumbag na gamay. Laptop na isulod to. Antoson. Ano kayo na yung trabaho day? Nagod, sabay ko sa kuan ako. Papa ako, timingan lang yun. Sa Davao City, ang area sa Santa Ana Police ang naay pinakadagang kaso sa bukas kotse. Gisundan sa San Pedro Police. Busa, gipakusgan sa San Pedro Police ang foot patrol aron mapugngan ang krimen. Aron masiguro nga dili makaporma ang mga kriminal. Labi na karong ginasaulog ang Crime Prevention Week. Gawa sa mga kawatang bukas kotse, naasay mga snatcher ug salisigang. Nilagyan ko ng reward system. It is very effective. Maganda yung nangyari na yun. Kasi aside from that, naging maayos yung ating pag-solve do sa problema ng theft or cellphone snatching. Ang pagkabot sa tinuray nga kalinaw sa usa ka lugar di lang daw angay nga isalig ngadto sa mga otoridad. Apan kinahanglang magtinabangay daw ang tanang sektor aron makabot ug mapatuman ang usa ka hapsay nga seguridad sa usa ka lugar. Giawag ni DILG Secretary Jessie Robredo ang katawan nga tabangan ang kapulisan sa pagsulbad sa krimen. Pinaagi sa pag-report dayon sa pulis.
I would rather showcase what this region has done, particularly what Davao City has done in terms of crime prevention and law enforcement. Peace and order situation in every area, hindi lang trabaho ng police. It should involve the community, no? Ang Davao gilang usa sa mga naiubos nga crime rate. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Aron maminusan ang korupsyon sa matag lokal nga gobyerno, usa ka grupo ang gimugna aron matutukan kini. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Sa tumong nga matuldukan ang korupsyon sa gobyerno, gilusad sa Balay Mindanao Foundation ang budget tracking for transparent and accountable governance kon bitag. Local Chief Executive, the local sanggunian, and the civil society. Sama-sama sila from conceptualizing the budget, preparing, approving, and then executing. Tumong sa proyekto nga masigurong luwas sa korupsyon ang matag transaksyon sa lokal nga gobyerno, gawa sa Davao City, laing 16 ka syudad ug 3 ka mga probinsya sa nasod ang mag-implementar niini. Economic crisis. And there has been an initiative on transparent, accountable governance program by the Asia Foundation. So this will be complementary to the efforts of the ILG to encourage local government units to open their books to the public, bringing to the ground the principles of good governance. Naglaom karon ang bitag nga pinaagi sa proyekto, mapaligon pa ang pondo sa mga lokal nga gobyerno nga luwas sa red tape. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Nagsubo pag-ayo ang mga pulis sa pagpatay sa ilang kauban nga si SPO1 Ronnie Pangadiban nga gipusil sa usa sa mga hold-upper nga nanuli sa mga sakay sa Rural Transit Bus kagabi. Nagapatrol, Vina Araneta. Naka-half-mast ang Marilog Pulis sa Marilog, Davao City. Nagsubo ang mga pulis dinhi, sama ni SPO4 Rosario Giliran, tungod sa kamatayon sa ilang kauban nga si SPO1 Ronnie Panganiban. Nga gipusil sa usa sa unom ka mga tulisan nga mibiktima sa mga sakay sa usa ka rural transit bus kagabi. 2 ka semana pa lang dinhi na destino si SPO1 Panganiban, gikan buhangin pulis. Gisayangan pag-ayo ang mga sakop sa Marilog Pulis, kay usa kini sa giilan nilang maayong pulis. Si Panganiban, lecturer pasabunta sa Drug Abuse Resistance and Education sa Marilog karong Setyembre 7. Ug baguhay lang nahuman sa pag-training sa Public Safety Leadership Course sa RTS-11. Nakita na ko ang pagkatao nga devoted siya sa trabaho. Isa pa, siya ang among sinaligan diri pagtudloan ng mga bata about kanang DARE nga gitawag namo kanang Drug Abuse and Resistance Education. Wala nagdahom ang mga residente sa sitio Pamuhatan nga human nangaon ng driver, konduktor ug ang ubang mga pasahero sa bus, midungan kanila pagsakay ang upat katulisan ug sa unahan na misakay ang duha. Pangutanan ako, ato daw sila sa Tamugan. Tamugan daw sila. Sulod sa bus, nabilin ang mga nagkadaiyang gamit sa mga pasahero, sama sa nangahilis nga baligyang ice drop, panyo ug mga tsinelas. Base sa investigasyon sa Marilog Pulis, subay sa testimonya sa mga pasahero na ay sospek nga naglingkod sa unahan, dinhi sa tunga ug sa likod. Una bideklara og hold up. Dinhi naghazard ang driver ug pipila pa ka segundo ang milabay. Una nagsuot og bonnet ang unom ka mga suspetsyado. Kadungog nga nag-announce og hold up, nag-draw dayon sa sayang baril. Pero naunahan lang siya kay tungod nga naka-draw naman daan ang mga hold upper. Asa yung mga igot, sir? Duha puro sa naong nag-excite sa yang ulo. Gipaniguro sa Marilog Pulis, dili nila lunga ng kaso aron madakpan ang mga responsable, labi na nga gipatay pa ang ilang kauban. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Gipasigarbo sa Davao City Police Office ang pagkamatinud-anon sa mga pulis, sama ni PO1 Leopoldo Labanon nga na-assign sa Mobile Patrol Group nga miendorso sa ABS-CBN sa iyang nakitang pitaka dihang nagroving ang iyang team sa Laverna buhangin niadtong Martes. Ang pitaka naay sulod nga 4,000 o gipanag-iyahan ni Edgardo Albena nga taga-Mintal para sa DCPO. Ang gihimo ni Labanon pagmatuod nga nagbag-o o nabag-o na ang taras sa mga pulis.
gusto sa atong mga kapulisan pinangiunahan ni P1 Labanon nga ilang giuli ang akong pitaka. Kahit ano yung nakita namin, isasauli talaga namin sa mayari kasi sinumpaan namin yan sa tungkulin na true service yapon ba. Imo ginag-iuli sa tagiya. Even though nga dili na mahatag dito sa inyo sa ABS-CBN, but we are obliged to contact sa katong tag-iya gid sa wallet. Mo kadto ang kinadibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Gihatod namo ang mga balitang angayan ninyong masayran. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Nag-alagad kaninyo sulod na sa 21 ka tuig, bisan asa sa kalibutan. Maayong gabi.